At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan nga natin itong isa sa mga posibleng dahilan kung bakit humihingi ng tawad itong ancient robot dyan kay Joyboy. Pero ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula kay Ancient Robot dahil finally ay nagising na nga etong robot na to. Pero humihingi nga siya ng tawad kay Joyboy. So kaya ngayon ay marami na ng speculations o mga comments na nag-a-arise na possible na etong si Ancient Robot ay baka dito yan inspired kay Talos. So itong si Talos naman ay matatagpuan yan sa may Greek mythology ng mga stories ganyan. At so now etong si Talos, siya naman yung nagpoprotekta sa isla ng Crete sa pamamagitan ng paghahagis o pagbabato ng mga malalaking bato diyan nga sa mga barko naman ng mga unwanted visitors o yung sa mga pupunta nga o tutungtong diyan sa may isla ng Crete. So ibig sabihin, siya yung bantay o gwardiya diyan sa isla na yan. At so now, pagdating naman sa description nito ni Talos ay isa naman siya na higante na humanoid brass na may taas na 30 meters high at ginawa nga siya para protektahan itong isla ng Crete sa mga invaders. So kaya nga ngayon ay sinasabi na possible kaya na etong ancient robot ay ganun rin. Ginawa siya para protektahan yung ancient robot doon na nga sa mga invaders o gustong sumakop dito. At so now ay balikan nga muna natin itong panel na to. So tignan natin kung paano nga dinrawing ni Oda itong ancient robot sa pagkakagising niyan. At dito ay mapapansin nyo nga na sa pagkakagising neto ng ancient robot ay hindi nakalimutan ni Oda na isama sa paligid niya itong mga barko dito. So kung mapapansin nyo dito sa panel na to ay kahawig nga yan dito naman sa istorya nga ni Talos. So nabanggit na nga natin kanina na itong si Talos siya nga diba yung nagpoprotekta sa isla ng Crete doon sa mga unwanted visitors at ang ginagawa niya, binabato niya yan ng mga malaking bato yung mga barko ng mga invaders o kalaban. So dito sa may Egghead Island ay ganyan nga rin yung parang sitwasyon ng ancient robot na to. So eksaktong-eksakto na itong isla ng Egghead Island napapaligiran ng mga barko ng mga marines o ng mga kalaban. At it just so happen na itong ancient robot nga ay nagising na nga sa ganyang sitwasyon pa. So kaya nga possible dyan na itong si ancient robot ay baka nga dito siya nakarelate o naka-inspired sa istorya ni Talos. At so kaya ang possible niyan na baka yung magiging role neto ng ancient robot ay hindi yung tutulungan niya si Luffy sa pakikipaglaban dun sa mga 5 elders kung paano tatalunin yung mga yon. Kung hindi, siya yung magpoprotekta dito sa isla ng Egghead Island laban din sa mga marine sa Buster Call na gagawin niyan para nga hindi masira etong isla ng Egghead Island. So very timely talaga itong pagkakagising ng ancient robot dyan kasi nga diba kakasira nga lang din ni Saint Venus doon sa half ng unit ng mga pacifistas na sila nga yung nagpoprotekta dyan sa isla ng Egghead Island para nga ma-prevent etong Buster Call. At so kaya nga dahil dito kaya sinasabi na talagang malaki yung chance niya na etong si ancient robot ginawa siya during sa Void Century para protektahan nga yung ancient kingdom. At so maliban pa dyan yung isa pang basihan kaya sinasabi na etong si ancient robot ay parang si Talos dahil etong si Talos siya naman yung kinukonsider na kauna-unahang robot which is very fitting nga yan dito kay ancient robot dahil etong si ancient robot nga nagawa yan o nabuhay yan during sa Void Century pa. At sa kabilang banda ay sinasabi nga rin na baka etong si ancient robot baka siya talaga yung ancient weapon nga na kung tawagin ay Uranus. At ang pinagbasihan naman dito ay etong si Uranus mismo. So sino ba? Etong si Uranus. So etong si Uranus siya yung Diyos ng mga Titans at saka ng mga higante. At now kung mapapansin nyo dun sa nakalipas na chapter ay di ba nga nabanggit ng mga marines natin na merong nakatayo dyan nga sa kalagitnaan ng Egghead Island na mas malaki pa kumpara sa mga higante. At di ba nababanggit pa na yung tawag nga dito sa ancient robot natin
dyan ay Titan. At yung Uranus, madalas yan yung ipinapangalan dun din nga sa mga higanteng robot ganyan. At pagdating naman sa planet ay etong Uranus ay tinatawag din na gas giant o kaya di naman ay ice giant. So lahat may kinalaman sa higante nga. Pero lahat ng ito ay pasok nga para dito kay ancient robot natin. So ayan, so far eto yung pinagbabasihan kaya nasasabi na baka eto si ancient robot siya yung ancient weapon nga na Uranus. Pero maliban pa dito ay kung babalikan nga natin etong si Professor Clover ay di ba meron nga siyang i-reveal patungkol naman sa Ancient Kingdom at ayon yung pangalan nga ng Ancient Kingdom na yon. Pero bago pa man din na i-reveal nga nito ni Professor Clover yung totoong pangalan ng Ancient Kingdom ay pinatay na nga siya, pinatahimik na nga siya. So ibig sabihin noon pa man din yung Ancient Kingdom, yung identity nun ay malaking threat na sa world government. So kaya ayun yung dahilan para i-destroy o sirain na ng tuluyan ng world government yung Ancient Kingdom. Pero ngayon ay may kita nga natin na ito si Dr. Vegapunk ay di ba nga may sasabihin nga siya ng katotohanan din about dyan nga sa mundo. So possible nga niya na nakuha na ni Dr. Vegapunk yung mga info patungkol dun nga sa pangyayari sa Ancient Kingdom at pati na rin sa kung ano yung totoong identity ng Ancient Kingdom at kung paano sila in-invade ng world government dati. So baka ayan yung kinakatakutan o yung isa sa mga kinakatakutan ng world government natin. Kaya yung 5 elders natin sinugod na directly ito si Dr. Vegapunk para nga mapigilan na yan. At so kaya going back dito kay Ancient Robot na possible nga nito na baka ginawa itong si Ancient Robot para nga protektahan yung Ancient Kingdom dati. Pero dahil nga sa biglang nawalan o naubusan ng energy itong Ancient Robot kaya nag-fail siya sa role niya na yan at tuluyang na-invade ngayon ng world government yung Ancient Robot. So kaya ito yung dahilan kung bakit humingi ng tawad itong si Ancient Robot dyan na kay Joy Boy. So parang sinasabi lang dito na etong si Ancient Robot at pati na rin si Joy Boy ay somehow connected sila dyan kay Ancient Kingdom at pati na rin sa dahilan kung bakit nga tuluyang bumagsak yan at na-invade ng world government. But then, ay pagkatapos nga nito, isyan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin at ayan, ay kung meron kayong mga comment o reaction patungkol sa theory na to, ay pwede nyo i-comment yan dyan sa may baba. So sa tingin nyo ba, ay ito talaga yung dahilan kung bakit humihingi ng sorry o ng tawad itong si Ancient Robot dyan kay Joy Boy natin. Pero yun nga guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.